Nagsumite ng courtesy resignation ang isang opisyal ng Bureau of Customs na idinadawit sa madimanoy tumatanggap ng tara o lagay. Giit ni Milo Maestre Campo, Director ng Import Assessment Services o IAS ng BOC, nagbitiw lang siya sa kanyang posisyon bilang delikadesa. Base naman sa testimonya ng customs broker na si Mark Taguba, may mga gumagamit din daw sa pangalan ni Presidential Son at Davao City Vice Mayor Paulo Duterte para makakolekta ng lagay. Ayaw na raw patulan ni Vice Mayor Duterte ang isyung ito. May report si Ivan Mayrina. Your Honor, matapos mabanggit ang pangalan kahapon na kabilang umano sa mga opisyal ng Bureau of Customs na tumatanggap ng tara o padulas sa mga shipment sa Bureau of Customs. Nagsumiti na ng kanyang courtesy resignation si Milo Maestre Campo, Direktor ng Import Assessment Services o IAS ng BOC. Pero hindi raw ito pag-amin ng pagkakamali, kundi delikadesa. Paglilinaw niya, wala naman ang kanyang pangalan sa listahan ng customs broker na si Mark Taguba at nabanggit lang daw siya dahil siya ang hepe ng IAS. wala akong pakialam kung Davao Group, Cagayan Group, Manila Group ka. Kung lumabas ang katotohanan na ikaw yung gumagamit ng pangalan ng IAS, walang pakialam. Kaya kong i-defend sarili ko. Base sa testimonya ni Taguba, kasama ang tinaguriang Davao Group sa gumagamit hindi lang sa pangalan ng IAS. Sinabi niyang may 3 tao raw na panay-panay ang pag-name drop kay Davao City Vice Mayor at Presidential Son Paulo Pulong Duterte para kumolekta. Sinasabi silang Davao Group. Iyon po ang sinasabi nila. Anong ibig sabihin ng Davao Group? Mark, anong ibig sabihin ng Davao Group? Your Honor, ang pagkakaintindi ko doon kay Vice Mayor. Paano mo nasabi yun, Mark? Mark, paano mo nasabi yun? Mabigat na akusasyon yan, Mark. Yun po ang sinasabi nila. Paano mo nasabi na meron silang karapatan para sabihin yon? Your Honor, chismis lang naman yun. Sinasabi lang nila, tingin ko nag-name drop lang naman sila. Yun po yung Tita Nani. Yun po yung Jack. Yun po yung Small. Yun po yung grupo nila. Yun yung Davao Group na sinasabi nila. Nini-name drop nila Tita Nani, Jack, Small. Ginagamit nila yung pangalan. Ginagamit lang nila yung pangalan ni Vice Mayor. Never mo na-meet si Vice Mayor? Never. Ang binanggit na Jake ang kumukubra umano ng 3,000 piso kada shipment para sa opisina ng Port Collector. Wala namang detalye pa ng pagkakakilanlan ni alias Small. Ang sinasabing si Tita Nani, tumatanggap umano ng 10,000 piso kada shipment kapalit ng tariff codes para mailusot ang mga kargamento. Doon sa 10,000 napupunta sa IAS, kanino napupunta yan? Hindi ko po alam. Ang binibigay ko lang po doon sa Tita Nani, yung 10,000 per container. Hindi ko naman po alam paano ang hatian nila doon. Itong 10,000, sa buong talambuhay mo, wala ka na-encounter na resistance nang gagaling sa iba't ibang opisyal kapag naibibigay na yung kabuuan ng 27,000, dire-diretso na ang pasok nung mga lata. Tama? Yes, Your Honor. Depcom Gambala. Yes, sir. Ito si Tita Nani. Kilala mo hindi? No, sir. Binigyan ng legislative immunity si Taguba para malayang sabihin ng kanyang nalalaman patungkol sa nawawalang kargamento ng droga sa BOC. Sinubukan ng GMA News na makuhang panig ni Vice Mayor Duterte pero ang BC Alcalde ayaw na raw patulan ang isiniwalat ni Taguba. Wala naman balak sa ngayon ng House Committee na ipatawag si Vice Mayor Duterte sa pagdinig. Ivan Mayrina, GMA News.